Kamusta? Ako si Lara at nais kong simulan ang kwentong ito sa isang lihim na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na minsan, mahirap aminin, pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Ang kwentong ito ay nagsimula nang hindi ko inaasahan at sa bawat hakbang na ginawa ko, iniwasan ko na sana ito. Pero tulad ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, dumating ito at nagbago ang lahat. Minsan, iniisip ko kung paano ko nasimulan ang lahat ng ito. Si Marco, asawa ng aking kapatid na si Jessa, ay isang lalaking palaging nandyan lang. Hindi ko siya masasabing malapit na kaibigan, pero siya ang uri ng tao na palaging nandyan sa mga family gatherings, madalas na hindi pinapansin ng mga tao. Siya'y tahimik, ngunit may kakaibang lakas na nararamdaman ko tuwing malapit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero may araw na, sa isang simpleng ngiti at titig, parang may iba na akong naramdaman. Isang bagay na hindi ko alam kung paano i-handle. Hindi ko rin kayang aminin sa sarili ko noon. Ngunit ang init ng katawan ko ay hindi ko na kayang itago. Iba ang pakiramdam ko kapag naroroon siya. Minsan, ang mga tingin namin ay nagtatagal ng sobra. Si Marco, na hindi ko akalain na may ganitong epekto sa akin, ay nagiging isang pangarap na hindi ko kayang iwaksi. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng pamilya, nagkataon na kami lang dalawa ang naiwan sa sala. Lahat ng tao ay natulog na at kami ay nag-uusap ng tahimik. Ang mga mata namin ay nagsasalita ng higit pa sa mga salita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may kakaibang koneksyon na nagsimula. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit sa isang iglap, tila ang katawan ko ay kumilos ng kusa. Ibinukas niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, ang lahat ay naging mas madali. Ang bawat saloobin ko ay naglaho at sa lugar na iyon, natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon na wala akong lakas na magdesisyon. Nagkatitigan kami at alam ko na hindi na ito magiging ordinaryong gabi. Nang magsalita siya, ang tinig niya ay naglalaman ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, isang tinig na puno ng pangako, puno ng hindi nasasabing mga saloobin. Wala akong magawa, kundi ang makinig at magtangi sa pakiramdam na may tumutok na apoy sa aking puso. Nag-init ang bawat hakbang namin patungo sa isa't isa. Hindi ko na kayang itanggi na ang mga sensasyon sa katawan ko ay naglalaban, na ang katawan ko ay naghahangad ng higit pa. At doon, sa isang lugar kung saan ang lihim ay nagsimula, siya ay humakbang palapit. Ang bawat galaw niya ay may kasamang saloobin, at bawat hakbang ay naging isang pangako ng isang bagay na matagal ko nang inaasam. Ngunit hindi ko alam kung handa na akong tanggapin ito. Hindi ko kayang pigilan. Si Marco, na sa unang tingin ay tila inosente, ay naglalaman ng isang magkasabay na init at kalungkutan sa kanyang mga mata. Wala akong magawa kundi ang tanggapin ang mga hindi nasasabing bagay sa pagitan namin. At sa gabing yon, ang lahat ng pakiramdam ko ay nagbago. Hindi ko alam kung saan patungo ang gabing yon, pero ang init na nararamdaman ko ay hindi na maaaring mawala. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos, pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko na kayang muling iwasan ang nararamdaman ko para tulad ng isang alon na hindi mo kayang pigilan, paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala ang gabing iyon. Hindi ko alam kung paano magsimula o kung anong klaseng nararamdaman ko. Ang damdamin ko ay tila naguguluhan. May kasamang takot at pagkasabik. Si Marco, na dati isang simpleng tao sa buhay ko, ngayon ay isang misteryo na puno ng init at pangako. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang alisin siya sa aking isipan. Nang sumunod na linggo, hindi ko na kayang iwasan siya. Hindi ko matanggal ang amoy ng katawan niya sa aking ilong
Ang mga mata niyang puno ng lihim na hindi ko kayang intindihin. Hindi ko rin kayang takpan ang init ng katawan ko tuwing dumadaan siya sa harap ko. Ang mga galak na nararamdaman ko sa kanya ay naiiba. Hindi ko alam kung ito ba ay kasalanan o isang lihim na magsisilbing kaligayahan ko. Isang hapon, nagkita kami muli. Hindi kami makapag-usap ng malaya sa harap ng ibang tao, kaya nagpasya kaming maglakad-lakad sa likod ng bahay, kung saan wala kaming ibang makikita kundi ang mga anino ng puno at ang malamlam na liwanag ng araw. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magpigil. Nararamdaman ko ang paglapit niya sa akin. Ang init ng katawan ko ay tila umaabot sa kanyang mga palad. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagnanais na parehong nag-aalab. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ang bawat galaw ko ay parang tinutulungan ang init ng katawan ko na mag-alab pa. Nang magsalita siya, ang tinig niya ay malambing, ngunit puno ng pasensya. "Alam mo ba kung gaano kita kamahal?" tanong niya. At sa mga salitang iyon, natagpuan ko ang sarili ko na hindi na kayang magsinungaling. Ibinuka ko ang aking mga labi at sinabing, "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin." Ngunit ang mga mata ko ay nagsalita na. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Si Marco, sa kanyang simpleng titig at pagkilos, ay nagbukas ng mga pintuan sa puso ko na matagal ko nang nais na isara. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang gumapang sa aking mga braso, tila nag-aalangan, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Ang katawan ko ay kusang gumalaw patungo sa kanya, at hindi ko na kayang kontrolin ang init na nararamdaman ko. Ang mga palad niya ay dumampi sa aking leeg, at ang mga labi niya ay unti-unting bumangga sa aking mga labi. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin, ngunit sa bawat sandali na magkasama kami, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay nawawala. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang bumaba, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat. Hindi ko kayang itanggi, at sa gabing iyon, natutunan ko kung paano mawalan ng kontrol at magpadala sa kalikasan ng aking katawan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi ko alam kung paano kami magpapatuloy o kung saan hahantong ang aming mga lihim. Ang alam ko lang ay sa mga sandaling iyon, natagpuan ko ang sarili ko na hindi na kayang magpigil pa. Hindi ko alam kung may magbabalik sa akin sa aking mga dating desisyon. Ngunit sa gabing iyon, wala akong ibang nais kundi ang magpakatotoo sa aking nararamdaman. At si Marco ang dahilan. Minsan, sa gabi ng katahimikan, muling bumalik sa aking isipan ang mga oras na kami magkasama. Hindi ko matanggal ang mga detalye ng bawat pagnanasa, ng bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, ng bawat salitang binitiwan niya na nagpatibok sa aking puso. Si Marco, na dati hindi ko akalain na magiging bahagi ng buhay ko, ay naging isang lihim na nag-aalab sa aking dibdib. Pagkatapos ng aming gabing iyon, nagkaroon kami ng mga pagkakataong magtagpo muli, ngunit hindi kami maaaring magpakita sa harap ng ibang tao. Ang mga mata namin ay palaging nagtataglay ng mga lihim. Ang mga ngiti namin ay puno ng pagnanasa na hindi namin kayang itago. Ngunit may mga sandaling kami lang ang magkasama. At doon, nagiging matamis ang bawat pagnanasa. Ang bawat oras na magkasama, kami ay puno ng mga hindi nasabi, mga salitang naglalaman ng mga lihim na hinahanap namin sa isa't isa. Sa bawat titig niya, sa bawat galaw ng kanyang katawan, natutunan kong magpatawad sa aking sarili. Hindi ko na kayang itanggi. At sa mga sandaling, iyon naisip ko, ito na ba ang simula ng isang bagay na mas malalim? Isang araw, habang kami magkasama sa isang tabi ng bahay, hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magtakip pa. Ang init ng katawan ko ay tila sumabog sa bawat galaw ni Marco.
Siya na ngayon ang dahilan ng bawat kilig, ng bawat pamumuo ng mga alon sa aking puso. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay tila nagsasalita at hindi ko kayang tumanggi. Hinawakan ko siya sa braso, dahan-dahan, at siya naman ay nagsimula ring magdahan-dahan. Ang mga kamay niya ay gumalaw patungo sa aking leeg at naramdaman ko ang init ng bawat pagdampi niya sa aking balat. Ang mga mata niya ay naglalaman ng pagnanasa at sa mga sandaling iyon, wala na akong ibang nais kundi ang magpakatotoo sa aking nararamdaman. Hindi ko na kayang itago ang init na nagsisilbing apoy sa aking puso. Si Marco, sa bawat galaw niya, ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay hindi palaging ayon sa plano. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay maaaring magdala ng pinakamatinding ligaya. At sa kanya, natutunan kong hindi lahat ng nararamdaman ko ay may mga hangganan. Walang imik kami, ngunit ang hangin sa paligid ay tila nagiging maligamgam sa bawat sandali ng aming pagiging magkasama. Nararamdaman ko na ang katawan ko ay hindi na kayang magpigil. Si Marco ay tila isang apoy na hindi ko kayang patayin. At sa bawat titig at galaw, natutunan kong magpatawad sa aking sarili. Hindi ko na kayang iwasan ang mga nararamdaman ko. Minsan, ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan at sa mga sandaling iyon, natutunan kong yakapin ang aking sarili at ang mga lihim na nag-aalab sa aking puso. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Hindi ko alam kung saan kami patutungo. Ngunit sa mga sandaling ito, ang alam ko lang ay ako'y natututo ng mga bagay na hindi ko kayang baliwalain. Si Marco, ang misteryo sa aking buhay, ay naging isang bagay na magpapabago sa akin. At hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero habang tumatagal, tila hindi ko na kayang pakawalan ng init na nararamdaman ko kay Marco. Hindi ko akalain na sa isang simpleng gabing magkasama kami, magbabago ang lahat. Si Marco, na sa simulay, isang tahimik na kaibigan, ay naging isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang bawat sandali na kami ay magkasama, ay tila isang pagsubok sa aking mga hangganan, isang paglaban sa aking sarili. Ang katawan ko ay tila may sarili ng buhay. Sa tuwing magkasama kami, ang mga mata niya ay puno ng mga hindi kayang ipaliwanag na salita. Ang mga palad niya ay dahan-dahang dumadampi sa aking balat. At sa bawat galaw, natutunan kong magpatawad sa sarili ko. Natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Si Marco ay hindi lang basta isang lalaki. Siya ay naging isang bahagi ng aking puso na hindi ko kayang ipagwalang bahala. Isang araw, habang magkasama kami sa isang tahimik na sulok ng bahay, naramdaman ko ang init ng katawan ko. Ang mga mata ko ay hindi na kayang iwasan ang kanyang katawan at ang mga kamay ko ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Siya ay tila isang alon na patuloy na lumalaki sa aking dibdib at hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Walang salita, pero ang bawat galaw namin ay nagsasabi ng lahat. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang ang lahat ng hangin ay nawawala at kami na lang ang naroroon. Habang unti-unting nilalapitan ni Marco ang aking katawan, ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay ay nagiging isang pagsabog ng init sa aking katawan. Ang mga labi ko ay tila natutok sa kanyang mga mata, ang kanyang mga labi, at hindi ko na kayang magtago. Ibinuka ko ang aking mga labi at sa isang iglap, ang mga labi ni Marco ay dumampi sa aking mga labi. Ang halik na iyon ay hindi lang simpleng halik. Ito ay isang pagnanasa, isang lihim na hindi kayang itago pa. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang init na nararamdaman ko sa bawat pagdampi ng kanyang katawan ay tila isang alon na hindi ko kayang ihinto. Sa bawat haplos niya,
natutunan kong ang kaligayahan ay hindi lang sa mga bagay na inaasahan natin. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang bawat aksyon, bawat halik, bawat sulyap ng kanyang mata ay nagsasabi ng mga salitang hindi kayang ipaliwanag. Si Marco ay naging isang apoy na sumik sa aking dibdib, at sa bawat sandali na kami ay magkasama, natutunan kong hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Siya ang naging dahilan ng bawat alon sa aking puso. Ang dahilan ng bawat init na sumabog sa aking katawan. Sa mga gabing iyon, natutunan ko kung paano yakapin ang aking sariling kagustuhan, kung paano tanggapin na sa bawat lihim, mayroong isang damdamin na nagsisilbing apoy na hindi kayang patayin. Sa lahat ng ito, ako ay natututo. Natututo akong tanggapin na hindi laging makakamtan ang mga bagay na inaasahan ko. Si Marco, na isang lihim sa aking buhay, ay nagiging dahilan ng isang bagong simula at sa bawat pagnanais na nag-aalab sa akin, natutunan ko na hindi ko na kayang itanggi ang mga bagay na nararamdaman ko. Tila ba ang lahat ng nangyari sa amin ni Marco ay isang matamis na panaginip na hindi ko kayang gisingin. Ngunit sa mga araw na sumunod, natutunan ko na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang mga pagkakataong magkasama kami ay nagiging mga alaala na unti-unting bumabalik sa aking isipan. Nais ko mang itanggi, ang nararamdaman ko ay nariyan, nakatago sa ilalim ng bawat ngiti, bawat titig, at bawat sulyap. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero habang lumilipas ang mga araw, parang may mga bagay na nagbago sa amin ni Marco. Hindi ko na kayang iwasan siya. Minsan, kahit simpleng tinginan lang, nakakaramdam na ako ng init sa aking dibdib. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Kung dati ay ang mga simpleng ngiti at salita lang niya ay sapat na. Ngayon, para bang ang bawat sandali na kami ay magkasama ay puno na ng mas malalim na kahulugan. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Marco sa isang tahimik na sulok ng bahay, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ko kayang itanggi. Hindi na kailangang magsalita pa. Ang bawat kilos, bawat galak sa kanyang mata ay nagsasabi ng lahat. Nais ko sanang magtakip, ngunit ang puso ko ay nagsasabing iba. Sa kabila ng mga tanong at pagdududa, natutunan ko na hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang mga alalahaning nag-aalab sa aking dibdib ay tila nawawala sa bawat sandali na magkasama kami. Ang bawat galak na dulot ng kanyang presensya ay tila nagpapalakas sa aking loob upang tanggapin ang mga lihim na hindi ko kayang ipagsabi. Sa mga simpleng sandali na kami ay magkasama, natutunan ko na hindi kailangang maging perpekto ang lahat upang maranasan ang isang bagay na magaan at masaya. Hindi ko kayang baguhin ang takbo ng aking mga nararamdaman, ngunit natutunan kong yakapin ang mga ito. Hindi ko man kayang ipaliwanag ang lahat. Alam ko na sa bawat sulyap at bawat pagtango, mayroong isang hindi kayang itago na koneksyon sa amin ni Marco. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko rin na ang pagtanggap sa sarili at sa nararamdaman ko ay isang mahalagang hakbang. Hindi ko na kayang maging mapagpanggap pa. Ang bawat galak, takot, at pangarap ko ay bahagi na ng aming kwento. Bagamat puno ng hindi tiyak na hakbang, natutunan ko na may mga pagkakataong ang pusong naglalakbay ay hindi laging makakamtan ang lahat ng inaasam, ngunit may mga pagkakataong ang lihim na dulot ng mga karanasang ito ay nagiging isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Si Marco at ako, kami ay hindi katulad ng iba. Ang aming kwento ay puno ng mga hindi nasabi, ng mga pagkakataong nagsisilbing paalala na ang bawat sandali ng kaligayahan ay may kasamang mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong yakapin ang aming relasyon sa mga simpleng sandali ng pagkakaintindihan
at pag-aalaga sa isa't isa. Minsan, sa mga gabi ng katahimikan, naaalala ko pa ang mga unang sandali na magkasama kami ni Marco. Ang mga tingin na puno ng mga hindi kayang ipaliwanag na emosyon, ang mga tawanan na may kasamang mahahalagang salita. Lahat ng yon ay tila nagiging makulay na alaala sa aking isipan. Hindi ko na kayang itanggi pa ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na ito basta pagkakaibigan, kundi isang pagmamahal na matagal ko nang pinapansin. Isang hapon, habang nagkikita kami sa isang tahimik na kanto ng aming bahay, ramdam ko na may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ito tulad ng dati. Hindi na lang kami magkaibigan. Ang mga galak na dulot ng bawat sulyap ay nagiging mas malalim, mas puno ng kahulugan. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ngunit sa bawat sandaling magkasama kami, tila ba may mga hindi nasasabi, mga salitang nag-aalab sa aking dibdib na hindi ko kayang ilabas. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin si Marco, "Ano na ba tayo?" Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang mga sagot na hindi niya kailanman binanggit. Ang kanyang mga labi ay parang gustong magsalita, ngunit ang mga mata niya ay nagbigay ng lahat ng kasagutan. Ang aming mga nararamdaman ay tila magkaakma. Ang mga pagdududa ko sa kanyang nararamdaman ay naglaho at sa halip ay nagbigay daan sa isang mas matinding koneksyon sa amin. "Alam mo, Liza," sabi ni Marco, habang unti-unting nilalapit ang kanyang mukha sa akin. "Matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko lang alam kung paano simulan. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko na parang ang buong mundo ay huminto. Ang mga tanong ko, ang mga alalahanin ko, lahat ng iyon ay naglaho. Mayroong hindi kayang ipaliwanag na init na nagsimula sa aming mga mata. At sa bawat segundo ng katahimikan, mas naramdaman ko ang lakas ng aming koneksyon. Hindi na kami nagtakip, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang nararamdaman ko para sa kanya. At si Marco, sa mga mata niya, ay ipinakita ang parehong nararamdaman. Ibinuka ko ang aking mga labi at nang magtama ang aming mga mata, unti-unti ko siyang hinalikan. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang pagsasabuhay ng mga hindi nasabi, ng mga pagkakaintindihan na nagsimula lamang sa mga sulyap at ngiti. Ang halik na iyon ay isang pagpapahayag ng lahat ng pagnanasa at pagmamahal na matagal nang nag-aalab sa aming puso. Matapos ang ilang sandali, naghiwalay kami at kami nagtitigan. Walang salitang lumabas sa aming bibig, ngunit ang mga mata namin ay nagsabi ng lahat. Ang aming mga puso ay nagkakaisa, ang mga nararamdaman namin ay nagsanib, at ang mga tanong na bumabagabag sa akin ay naglaho sa hangin. Sa mga susunod na araw, hindi ko kayang isiping makakaya pa namin pang pagtakpan ang nararamdaman namin. Ang pagmamahal na nagsimula sa mga simpleng tingin ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging makakamtan ng madali. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang mga hindi kayang ipaliwanag na koneksyon ay may malalim na dahilan. At si Marco, sa bawat gabing kami magkasama, ay naging aking gabay. Hindi lamang sa mga oras ng kaligayahan, kundi pati na rin sa mga pagkakataong ako ay naguguluhan at tulad ng inaasahan. Hindi laging madali ang magbukas ng puso at tanggapin ang mga nararamdaman na minsan ay mahirap unawain. Sa mga unang araw ng aming relasyon ni Marco, may mga pagkakataong hindi ko maiwasang magtaka kung tama ba ang aming ginagawa. Isang bahagi ng akin ang nag-aalala sa mga magiging epekto nito sa aming buhay, sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga taong may malasakit sa amin. Ngunit, sa bawat sandali ng kami magkasama, natutunan ko na ang mga tunay na emosyon ay hindi laging nakabase sa kung ano ang nakasanayan,
kundi sa kung ano ang nararamdaman ng puso. Nagkaroon kami ng mga gabing puno ng mahahalagang pag-uusap. Ang mga pag-uusap na hindi palaging madali, ngunit kailangang pagdaanan. Si Marco, sa bawat pagkakataon, ay naging tapat at bukas sa lahat ng aking mga katanungan. Sa mga gabing iyon, natutunan kong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging sumusunod sa mga alituntunin o mga inaasahan ng iba. May mga pagkakataon na kailangan mong pakinggan ang sarili mong damdamin at sundin ang iyong puso. Naglaan kami ng oras upang mag-usap ng masinsinan. Hindi kami nagmamadali. Hindi kami nagtakip ng anuman. Liza, sabi ni Marco, alam kong mahirap ito. Alam ko na maraming pwedeng mangyari. At hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa atin. Pero isang bagay lang ang sigurado sa aking puso. At yun ay ikaw. Ang mga salitang iyon, na puno ng pagnanasa at katapatan, ay nagbigay ng lakas sa akin. Isang bahagi ng akin ang natatakot pa, ngunit sa bawat pagtingin ko sa kanyang mga mata, napagtanto ko na ito ang tamang hakbang. Hindi ko kailangang magmadali. Hindi ko kailangang magtago. Ang pagmamahal namin ay isang proseso na kailangang ipagdiwang, hindi itago. Ang mga alalahanin ko tungkol sa mga posibleng komento at opinyon ng iba ay nagsimulang maglaho. Ang mga bagay na sa una ay tila mabigat at mahirap pag-usapan ay naging mas magaan. Natutunan ko na sa tuwing binibigyan ko ng puwang ang aking mga takot at hindi pagkakasigurado, mas nabibigyan ako ng lakas na yakapin ang mga magagandang aspeto ng aming relasyon. Minsan, sa mga sandaling magkasama kami, hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang mga tanong at nagsisimula ang mga sagot. Ang aming mga puso ay nagsanib sa bawat salitang binigkas, sa bawat titig at halik, sa bawat sandali ng pagiging tapat at bukas. Ang aming mga nararamdaman ay naging isang mas matibay na koneksyon. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa isang tahimik na lugar, ang mga kamay ni Marco ay gumapang sa aking likod, at ang init ng kanyang mga palad ay nagbigay sa akin ng lakas. Mahal kita, Liza, bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ang mahalaga ay nandyan ka. Sa mga salitang iyon, natutunan kong tanggapin na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging makakamtan sa madaling paraan. Hindi ito isang kwento ng perpektong pag-ibig, ngunit isang kwento ng pagiging tapat at matapang sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat araw na kami ay magkasama. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagpili mong maging masaya sa isang taong kayang tanggapin ka sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na ang pagmamahal namin ay mas lalo pang tumitibay. May mga pagsubok, pero natutunan namin na magkasama. Kaya naming malampasan ang bawat kwento, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ay may hangganan. Ngunit, hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang mga nangyari, ang mga desisyon na ginawa, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay para sa amin ni Marco. Ngunit ang bawat araw na magkasama kami ay tila isang biyaya. Ang mga aral na natutunan namin, mga sugat na pinagaling, at ang pagmamahal na itinaguyod namin ay nagbigay ng lakas sa amin upang harapin ang mga susunod na kabanata ng aming buhay. Sa mga huling linggo, natutunan kong mas mahalaga ang pagtanggap kaysa sa takot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Marco. Ngunit natutunan kong tanggapin na ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay may dahilan kung bakit nangyayari. Isang gabi, habang kami ay magkasama sa sala, sinabi ni Marco na gusto niyang magsimula ng bagong buhay kasama ako.
Gusto niyang magpatuloy at sumama sa akin sa bawat hakbang. Hindi ko na kailangang magtanong kung bakit. Dahil sa bawat tingin niya, sa bawat kilos at salita, alam kong tapat siya sa nararamdaman. At sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang tanging bagay na mahalaga ay ang makasama siya sa mga susunod na araw. Mahal kita, sinabi ko. At ang mga salitang iyon ay naging pangako na kami ay magkasama sa anumang mangyari. At sa mga araw na iyon, natutunan kong yakapin ang mga pagbabago. Hindi lahat ng bagay ay tiyak, pero sa aming mga mata, ang pagkakaroon ng pagmamahal ay sapat na upang magsimula ng bago. Hindi ko alam kung anong hinaharap para sa amin. Ngunit natutunan ko na ang mga desisyon sa buhay ay hindi laging madali. Ngunit ito ang bumubuo sa ating kwento. Tinutulungan namin ang isa't isa na magpatuloy, maglakbay sa buhay ng magkasama, at hindi matakot sa mga posibleng pagsubok. Ang takot ay laging nandyan, ngunit natutunan namin na hindi ito ang magpapahadlang sa amin. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, natutunan naming tanggapin na ang tunay na lakas ay hindi galing sa pag-iwas sa mga pagsubok, kundi sa pagharap sa mga ito ng magkasama. Sa paglipas ng mga araw, ang pagmamahal namin ay hindi na lamang tungkol sa mga init ng katawan o mga gabing puno ng sensual na tensyon. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay. Ang magka-holding hands, magkasama sa pagtawa, ang magkakasama sa pagharap sa mga pagbabago, at maging tapat sa isa't isa. Tinutulungan namin ang isa't isa na maging mas mabuting tao at magpatuloy sa mga pangarap. Kaya't natutunan kong sa bawat desisyon na ginawa ko, may isang bagay na mas mahalaga. Ang pagmamahal sa isa't isa at ang pagtanggap sa mga bagay na dumaan sa aming buhay. Sa huli, natutunan kong walang perpekto. Wala ni isa sa atin ang walang alinlangan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy at magtulungan. Kahit pa sa mga pinakamadilim na bahagi ng buhay. Dito ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga inaasahan ng iba, kundi sa pagsunod sa iyong sariling puso at sa paggawa ng mga desisyon na nagdudulot ng kaligayahan sa parehong. Ang kwento namin ay isang halimbawa ng kung paano ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga pagbabago at pagkakataon. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng aming mga hakbang, ngunit natutunan ko na sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, ang pinakaimportanteng bagay ay ang pagmamahal at ang mga aral na natutunan mula rito. Sa mga huling linggo ng aming kwento, napagtanto ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay mangyayari ayon sa ating plano. Minsan, ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay may mas malalim na dahilan. Tinutulungan tayo ng mga karanasan na magbago, lumago, at maging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ang lahat ng nangyari, ang mga damdamin na nag-umapaw, at ang mga desisyon na ginawa namin, ay naging bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento ng pagtanggap, paglago, at pag-unawa. Habang tinatanaw ko ang hinaharap, alam kong may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, ngunit natutunan kong tanggapin ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit natutunan kong yakapin ang bawat sandali, ang bawat hakbang, at ang mga desisyon na nagdadala sa akin sa mas magandang bukas. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi palaging madali, ngunit ang tunay na halaga nito ay natutunan mo ito sa bawat hakbang at sa bawat pagsubok. Sa pagtatapos ng kwento namin, natutunan ko na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Isang serye ng mga hakbang na magkasama naming tinatahak. Hindi kami perpekto, ngunit ang bawat sandali na kami ay magkasama ay isang biyaya. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay para sa amin. Ngunit natutunan kong sa bawat hakbang, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na kami ay magkasama. Bago magtapos ang aming kwento,
Napagtanto ko na sa kabila ng lahat ng mga pagbabago, ang tanging bagay na hindi magbabago ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. At sa huling bahagi ng kwento, natutunan ko na, bagamat natapos ang kwento ng aming pagsubok, ang pagmamahal ay patuloy na magbibigay sa amin ng lakas at gabay sa bawat hakbang na tatahakin namin sa hinaharap. Mga kasirin, tulad ng bawat kwento, may mga pagsubok at tagumpay na dumarating. Sana ay napulot ninyo ang mga aral na nais kong ibahagi. Patuloy lang tayo sa paglalakbay at sa bawat hakbang, magsama-sama tayo sa pagmamahal at pag-unawa. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin.